umaga, ang ating mensahe ay pinamagatan din pong Year-End Thanksgiving. Sabihin nyo nga, Year-End Thanksgiving. Ayan. At ang ating pong Bible text ay matatagpuan sa Psalm 100, verse 4. Pwede po ba natin basahin sabay-sabay sa screen? Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him as His name. Ayan. Sabi po ng awit, tayo ay pumasok ng mayroong pasasalamat sa gates ng Panginoon, sa courts with praise. Pasalamat tayo lagi sa Panginoon at i-bless natin ang Kanyang pangalan. At alam naman natin na ang diwa at spirito ng Pasko ay pagmamahalan, no? At pagpapatawad. Ganun din naman, tinuturo sa atin ang pag-ibig, ang kagalakan, at ang pag-asa. Sabi nga, Christmas is worship. Sabi niya, Christmas is worship. No, mahalaga yung worship sa Pasko dahil yun ang unang ginawa ng mga anghel, yun ang unang ginawa ng mga pastol, at maging ng tatlong hari o ng wise men. Lahat sila ay sumamba sa bagong panganak na sanggol na si Jesus. So ngayon, katatapos lang ng Pasko. Christmas is over. Amen ba? At siyempre, punong-puno tayo ng saya, mataas yung spirit natin in the past week. Pero sinasabi raw po na there is always a psychological letdown after the Christmas. No? Meron daw, parang, alam mo yung after ng saya, after ng kasiyahan, tayo, saya natin, minsan, yung kantahan, kainan, no? Yung iba, pag nag-celebrate ng Christmas, ibang klase. Inuman naman yung iba. Wala pa sa Panginoon, no? So, after all these things, tapos na ang Pasko, wala nang selebrasyon, ano na ang susunod? Yan ang tanong. So, bumababa ngayon yung adrenaline, bumababa ngayon yung emosyon ng bawat isa. Kaya sinabing there is always a psychological letdown after Christmas. Sabi nga, kahit dung first Christmas, after that first Christmas, there had to be a letdown for Mary and Joseph. Kahit pala si Mary and Joseph, nakaranas din. Kasi masayang-masaya sila nung first Christmas, pinanganak si Jesus. Abay, may nagdatingan na mga pastol. May dumating na mga hari, no? Niregaluhan si Jesus. Hindi naman nila kamag-anak, hindi naman nila relative o kakilala o ni mga kaibigan yung mga shepherd. And yet, na-excite sila, natuwa sila dahil pinuntahan si Jesus ng mga ito. So, after noon, nung nag-alisa na, nag-uwian na, medyo nalungkot na siguro si Mary at Joseph. At sabi nga, what with the excitement of Jesus' birth and the visit from the shepherds. It's well possible that a period of time elapsed following the birth of Christ until the wise men came. But in time, sabi po, they went back home and the excitement subsided. So, pwedeng after nung nag-alis na yung mga bisita, ay gano'n naman kahit na sa Christmas party, kahit na sa anumang kasiyahan, pagtapos na, uwian na, parang malungkot na. Amen ba? Andiyan ba kayo? Para ngayon, parang mukhang malungkot na kayo, hindi pa tayo tapos. Ayan. So, bumababa minsan yung emosyon, no? At sa buhay din ni Jesus, makikita natin, merong panahon, mahabang panahon sa buhay ni Jesus na after niyang panganak, naka-highlight yan sa Bible, and then pagkatapos nun, tahimik na ang Bible. No? Lumipas na yung mga taon. Sabi nga, there were long periods of time in the life of Jesus that were neither spectacular or exciting. Nawala na yung excitement pagkatapos na pinanganak si Jesus. Yung kanyang paglaki, his early childhood, sabi po, was spent in rather dull village called
Nazareth. So, nung siya'y lumalaki na, andun daw siya sa isang lugar na Nazareth na hindi exciting yung lugar. Hindi siguro maganda, hindi subdivision, hindi maganda yung environment, no? At nandun lang siya sa shop ng kanyang amain na si Joseph. Dahil si Joseph po ay merong carpenter shop. Sabi niyo, carpenter shop. Si Joseph po kasi ay isang karpintero at siya ay merong malamang shop. At nandun si Jesus, tumutulong habang bata pa. Maring taga-abot ng martilyo, ng pako, at doon tinuturuan siya kung paano ang isang karpintero gumagawa. The most outstanding po and probably most exciting event kasunod noon sa buhay ni Jesus ay yung kabataan po siya. Nung siya po ay 12 years old. Sabi niya nga 12 years old. Ayan, nung 12 years old si Jesus, sabi pong ganon, nagpunta sa Jerusalem silang pamilya. Kaya meron tayong tinatawag na trip to Jerusalem. Ayan, kaya ginawa nating laro, Pasko, trip to Jerusalem. So, doon kinuha yun. Nagpunta si Jesus and Mary and Joseph sa Jerusalem at the age of 12. At pagdating doon, napahiwalay si Jesus sa kanyang mga magulang. At nang nakabalik na sila, Joseph and Mary, kasi yung paglalakbay nila ay inaabot ng ilang araw, at marami sila, isang caravan, napakarami nila magkakasama. Akala lang nila Mary at Joseph, nandun lang sa ibang pamilya, si Jesus, o maring nasa mga kalaro o kaibigan. Pero pagdating nila sa bahay, wala si Jesus. At doon sila nagsimulang maghanap sa Kanya. Nahanap nila si Jesus. At nung di nila makita doon sa lahat ng kasama nila, bumalik po sila sa Jerusalem. Binalikan nila si Jesus, o binalikan nila yung Jerusalem para hanapin si Jesus. At sabi pong ganon, doon sa kanilang pagbalik, na-amaze po sila sapagkat nakita nila si Jesus, sabing ganon, siya ay kausap ng mga learned doctors of the law, mga professional, mga teachers of the law. Ibig sabihin, matataas na tao yung kausap niya, mga leaders na, ng siguro mga parisisto, They are doctors of the law. So, nandun si Jesus sa gitna nila, 12 years old, tapos yung mga nakapaligid sa kanya, puro adults na, matatanda na. Bihira tayo makakita ng ganon, di ba? Usually, kapag kami bata, patakbo-takbo lang dyan, palakad-lakad lang dyan, di masyado nating napapansin. Pero ito, kay Jesus, lahat sila naka-tune in. Lahat sila nakatutok, nakikinig ng maigi sa mga sinasabi ni Jesus. At sabing ganon, dinescribe po ito ni Luke sa kanyang aklat. At sinabi niya, Luke says of those years that Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Yan daw ang sinabi ni Lucas na si Jesus at that time, 12 years old, siya ay lumaki. Nag-grow siya in wisdom and stature. Sabi niyo nga, in wisdom and stature. At the same time, nakuha niya yung favor ng Diyos at ang favor ng tao. Alam niyo, pag sinabi nating favor o pabor, napakahalaga po yan sa buhay ng tao. Tayo minsan, di ba, naghahanap tayo ng pabor. Pag sinabing pabor, yung, alam mo yon, kahit hindi ka deserve o kaya hindi ka qualified, pero pag may favor, nabibigyan ka ng pagkakataon. Nabibigyan ka ng chance, opportunity, because of favor. Pero in the case of Jesus, sabi nga, both God and man's favor ay sumakanya. Kaya yun po yung next highlight ng kanyang buhay. And after that, 30 years na siya. Nang lumitaw uli, nagsimula na siya ng ministry niya. Sabi ganon, there's good news
no matter where you are, and no matter how you feel. Kasi minsan, di ba, sabi na, tapos na yung Christmas. Parang back to normal na tayo. Trabaho na naman. Problema na naman. Etc. Di ba? Kapatid, merong good news. Sabi mo sa iyong katabi, may good news kahit saan tayo at kahit anong pakiramdam natin. Amen. Kahit down tayo, may good news pa rin. Kahit na malungkot tayo, may good news pa rin. Kahit na saan tayo pumunta, kahit na sa lugar na mukhang malungkot, meron pa rin mabuting balita. There's good news. Ano yun? The coming of Jesus Christ to our earth has an abiding importance, no? The day after Christmas. Hindi lang yung pinanganak ang Panginoon ang importante at masaya. Kahit na nung after na siya'y panganak, meron pa ring significance ang mga sumusunod na mga araw, sumusunod na linggo, at mga sumusunod na buwan, taon. In fact, ilang thousand of years na. No, ang lumipas, pero ang impact ng pagsilang ng Panginoon, pagparito niya sa lupa, ay damang-dama natin hanggang sa panahon natin ngayon. Amen ba kayo? No? There is good news. Yung kanyang presence, sabing ganon, ayan. Sabihin natin sa ating katabi, be encouraged. No matter where you are or how you feel, there is one who cares for you deeply. Ha? Kahit na saan ka, ano man ang pakiramdam mo, ano man ang kalagayan mo ngayon, merong nagmamahal sa iyo ng lubusan. Christmas may be over, but His promise, Jesus' promise, is always with us. Tandaan po natin, nangako ang Panginoon sa Matthew 28, verse 20. Anong sabi niya dyan? Lo, I am with you always, even to the end of the age. Pangako ni Jesus yan, na kahit tapos na yung Pasko, kahit nalulungkot na tayo, kahit na balik tayo sa problema, balik tayo sa ating trabaho, eskwela, o ano man yung ating ginagawa bago mag-Christmas, ang promise ni Lord, kasama natin siya hanggang sa wakas ng panahon. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Hindi niya tayo iiwan at hindi rin niya tayo pababayaan. Now, as the year ends, mga kapatid, let us remember God's goodness to us in the past year. Alalahanin natin talaga yung kabutihan ng Diyos sa atin sa taong ito. Ang tanong ko po ay, was God good to you this year, 2025? Sino po ang naranasan nyo mabuti ang Diyos sa inyong buhay? Okay. Kung alam natin mabuti ang Diyos sa ating buhay, pwede ba nating alalahanin? Pwede ba nating i-remember yung all the good things God had done in our lives? No? Ano yan eh? Marami dapat yan. Minsan pag tinanong tayo, sino yung mayroong pasasalamat sa Diyos? Nahiya tayo tumayo, nahiya tayo mag-testimony. Pero alam natin na maraming ginawa ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Kaya lang, natatalo tayo ng hiya, natatalo tayo ng takot minsan. Pero ang sabi ng Bible, i-declare natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ipahayag natin, ipaalam natin sa iba kung ano ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi ganon, ang text ng ating Bible sa umagang ito, sabi nga, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and bless His name. Ayan. Ang tanong ko po uli, do you remember how God led you this past year? Natandaan niyo ba kung paano kayo pinangunahan ng Diyos sa taong ito? Sa mga desisyon nyo, sa mga lakad nyo, sa mga plano nyo, sa mga maliliit na bagay o malalaking bagay sa buhay nyo, na kung saan kitang-kita nyo na kung wala ang Diyos,
hindi nyo magagawa. Amen. No? God has led us throughout this year. Sabi po ng Deuteronomy 8 verse 2, Moses wrote, "Remember all the way which the Lord your God has led you." Alalahanin daw po natin, sabi ni Moses, kung paano tayo pinangunahan ng Diyos. Paano tayo ginabayan ng Diyos. Paano tayo sinamahan ng Diyos sa buhay natin. Sa problema natin. Kung paano tayo pinalakas ng Diyos. Siguro nung nanghihina tayo, may sakit tayo. Kung paano niya tayo binangon nung tayo ay dapang-dapa na. Wala nang pag-asa, hirap na hirap na. Remember those days. All those days. Alalahanin natin. Sabi rin ni David, no? Sa Psalms 143, verse 5, basahin nga natin sabay-sabay. Remember the days of old. Alalahanin natin kahit yung matagal ng panahon, mahabang panahon, basta ginawa ng Diyos sa ating buhay, huwag nating kalilimutan. Amen po ba? Ayan. Ang tanong, naalala niyo po ba nung kayo ay nagkasakit at pinagaling kayo ng Diyos? Naalala niyo po ba nung kayo ay nahospital at tinugon ng Diyos lahat ng inyong hospital bills? Amen? No? Patotoo po yan. Miracle po yan ng Diyos. Himala po yan ng Diyos sa ating buhay. No? Minsan nagsasabi tayo, pera ang kailangan natin. Testimony ni Teacher Irene. Pag wala pa yung sagot ng Diyos, hirap na hirap tayo. Pero pag sumagot na ang Diyos, nagugulat tayo. Nabibigla tayo, di ba? Nagtataka tayo, hindi natin alam paano ipaliwanag, pero ang Diyos yun eh. Sinagot niya yung panalangin natin eh. Nakita niya yung pangailangan natin. Tinulungan niya tayo. Binigyan niya tayo ng perang kailangan natin. Dahil mabuti ang Diyos. Amen. God is good. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya yun po, alalahanin natin ang mga himala ng Diyos. Na ospital tayo, sinagot ng Diyos yung ating bill. Nakalabas tayo ng ospital na tayo po ay free from any debt. No? Yan ang kabutihan ng Diyos. O kaya, alalahanin natin, when our son or daughter was in trouble. May mga anak ba kayo na nagka-problema, nagka-trouble? Hello? Ayan. Pag yung anak natin dumaan sa trouble o nagkaroon ng problema, mabigat na problema, ano ba yung mabibigat na problema? Ay, kayo nang bahala mag-isip, basta yung tinadaanan lang ni Sister Baby, mabigat na problema yan. Pero salamat sa Diyos. Hanggang ngayon, nakakayanan ni Sister Baby. Amen? Biyaya ng Diyos yan eh. Imagine niyo yung payo ng kapitbahay niya, lasubunin daw yung anak niya. O, di tama yung sagot niya. Gusto mo ikaw nalang maglason sa anak mo? Parang nakakatawa isipin. Pero siyempre, kahit na anong problema sa anak, anak mo pa rin yun. Amen ba? At wala tayong karapatan bawiin ang buhay ng isang tao. Amen. Ang Diyos lang ang pwedeng bumawi ng buhay natin. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay, ang Diyos ang kukuha ng buhay natin. Huwag na huwag nating kunin ang buhay ng iba. Amen. At yun na nga, pag nagkaroon ng problema yung anak nating lalaki, mapabarkada siya, o drugs o anuman, nagkaroon ng bisyo, pinanalangin natin siya at sinagot ng Diyos. Bigla siya nagbago, bigla siyang tumino, edi praise God. Amen. Thank God. Dati sakit ng ulo siya sa bahay, ngayon, nagbago na siya dahil sinagot ng Diyos sa ating panalangin. No? Yung mga anak natin minsan, hindi natin in-expect, pero minsan yun nga, nagbibigay ng problema sa magulang. Andiyan ba kayo mga anak? Parang walang nag-amen. Blessing yung anak kapag walang problema. No? May mga magulang na mapalad.
Pero may mga magulang din na nakakaranas ng problema sa anak. But the thing is, we can always come to God and ask for prayer. Amen. Yan. Naalala nyo ba nung kayo ay broke? Sabi niyo nga, broke. Remember when you were broke and unemployed, and God sent a gift to meet your need. Alala ko, may mga member tayo noon, mag-asawa pa nga eh. Dumating yung time, pareho silang nawala ng trabaho. Yung isa teacher dati, yung isa empleyado, nawala ng trabaho for so many months. At talagang panay ang pray nila at dito sa church, tinutulungan sila lagi mag-pray. Every prayer meeting, pinataas yung panalangin para sa kanila. Yung months na yon na wala silang trabaho, talagang very faithful sila sa Panginoon. Talagang kapit kamay sila, kapit sila ng gusto sa Panginoon. At every midweek service, nandun sila lagi. Nananalangin. Nagpapapray. And then, yun nga, after so many months, sinagot ng Diyos yung kanilang panalangin. Wala imposible sa Diyos, mga kapatid. Amen. Kahit na dumaan tayo doon, I remember yung time na yun na wala silang trabaho, nakakaraos naman sila. Nakakakain naman sila. No? Hindi naman sila totally nagutom na talagang walang makain. Still, broke sila, walang pera, walang trabaho, pero ang Diyos nagpapadala ng regalo ng pagpapala. Amen. Pwede magpadala ang Diyos ng mga anghel na siyang tutugon sa ating mga pangailangan. Kung sa Bible nga, si Prophet Elijah, sino nagdadala ng pagkain sa kanya? Mga ibon. Dinadalhan siya ng pagkain ng ibon para siya ay makaraos araw-araw. Pag tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, sabi ng Bible, ang ating Diyos, ang Jehovah Jireh. Sabi niya nga, Jehovah Jireh. Ayan. He is the God who meets our needs, who supplies our needs. Siya po yung nagbibigay sa atin ng pangangailangan natin araw-araw. Pagkain, damit, basic needs, binibigayan ng Diyos sa atin. Kaya kung nakaranas kayo ng, wala kayong trabaho, walang pera, walang pagkakakitaan, o mahina ang negosyo, magtiwala tayo sa Lord at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Praise be to God. Sabi po, now if God meets your needs yesterday, you can believe Him for today. Kung nung kahapon sinagot ng Diyos yan, kung itong taong ito sinagot ng Diyos yan, sasagutin uli yan ng Diyos sa 2026. Amen. Dahil ang Diyos hindi po nagbabago, sabi ng Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Wag lang tayo ang magbago. Kasi alam nyo, pagdating sa relasyon natin sa Diyos, mas malamang sa malamang tayo ang pwedeng magbago. Ang Diyos hindi magbabago. Amen. Ang Diyos ay tapat eh. Ang Diyos ay tapat. Mabuti siya. Kahit anong gawin natin, minsan nga kahit na lumalayo tayo sa Kanya, kahit na nagkukulang tayo sa Kanya, hindi pa rin siya nagbabago sa atin. Mabait pa rin siya sa atin. Amen. Kaya sa relasyon natin, tandaan niyo po, between God and man, tayo ang pwedeng magbago. Tayo ang pwedeng lumayo sa Panginoon. Pero siya, hindi siya lalayo sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Ayan. Kaya sabi po, paniwalaan natin, kung ang Diyos iningatan tayo, tinugon tayo ngayong taong ito, let's believe Him for 2026. He will do the same. Amen. Ganun pa rin ang gagawin ng Diyos. He knows your needs far better than you even know. Mas alam ng Diyos ang pangailangan natin. He knows when to answer your prayers
Alam niya kung kailan dapat sagutin. And He knows when it's best to let you learn patience and trust. Alam din niya kung kailangan mong maging patient in prayer, kung kailangan mong maghintay, at develop pa yung iyong pagtitiwala sa Panginoon. Mga kapatid, ang Thanksgiving is individual and personal. Sabi niyo, Thanksgiving is individual and personal. Now, pwede natin pray, we can say and pray, thank you, Heavenly Father, for the great blessings you have bestowed upon us. Meron pong isang songwriter na si J. Othman Jr., sinulat po niya yung awit na, count your blessings, name them one by one, count your blessings, and see what God has done. No? Nasubukan niyo na ba yon? Magbilang ng inyong mga blessings sa buhay? Subukan niyo. Ilista niyo, isulat niyo yung mga blessing ng Panginoon sa inyong buhay sa taong ito. Magugulat kayo. Ang dami pala. At matutuwa kayo, lalo sa Panginoon, kasi ganun pala kayo biniyayaan ng Diyos. Pinagpala kayo ng Diyos. No? Count your blessings, name them one by one, and count your blessing and see what God has done. Makita talaga natin ang katapatan ng ating Panginoon. Ayun, meron pong isang kwento na may isang Sunday school teacher, nagtanong siya sa kanyang klase. Sabi niya, ano ang gusto niyo ipagpasalamat sa Panginoon? No? Sabi niya, what are you thankful for? Merong isang batang maliit na lalaki, the little boy replied, my glasses. Sabi niya, itong salamin ko, sabi ng batang maliit. Sabi ng teacher, oh yes, said the teacher, because you can see better with them. Oh, pagpasalamat mo yan kasi nakakakita ka na mas malinaw dahil meron kang salamin, sabi ng teacher. Sumagot yung bata, no! Sabi niya nga, no. Hindi daw yun ang sagot. No, sabi niya. He replied. Nagtanong yung teacher, ano pala? Sagot po niya, because my glasses keeps the boys from fighting with me. Inilalayo daw siya sa mga lalaking bata para awayin siya kasi may salamin siya. Nisip ng mga batang lalaki, pag inaway siya, mababasag yung salamin niya. Hindi siya inaaway. Kaya yung pinapasalamatan niya. And then last thing, nagpapasalamat daw siya because my glasses prevents me or prevents the girls from kissing me. Sabi niya. Ayun, sabi niya, papasalamat din daw siya kasi yun daw kanyang salamin ang dahilan kaya hindi raw lumalapit yung mga batang babae sa kanya para kumis. Ayan, di ba? Thankful siya sa Diyos dahil sa kanyang glasses. Parang hindi nyo na-gets yung kwento, Joke po yun. Dapat tumawa kayo. Kayo talaga, di ba? Nagpasalamat siya, hindi dahil luminaw yung mata niya, kundi dahil iniiwas siya sa away, at pangalawa, iniiwas siya sa kiss daw ng mga batang babae. Yun. Now, the art of thanksgiving, sabi naman ni Wilfred Peterson, is thanksgiving. The art of thanksgiving is thanksgiving. It is thanking God for your talents and abilities by accepting them as obligation to be invested for the common good. No? It is thanking God for all the women and men, what they have done to you all your life. So, sino nagpapasalamat sa mga ibang tao na nilagay ng Diyos sa inyong buhay? Gumagawa ng mabuti para sa inyo, no? It is thanking God for opportunities. Sino po nagpapasalamat sa Diyos sa mga opportunities natin? No? And also thanking God for the beauty by helping to make the world more beautiful. Ayan. Pasalamat tayo sa Diyos na ang ating Panginoon ay mabuti sa atin.
Don't simply thank God, sabi nga, that you have much dun sa mga may kakayanan sa buhay. Wag lang daw po natin pasalamatan ng Diyos dahil meron tayo. No? While others have little. Thank Him that He has chosen to bless you and in return, be a blessing to someone else. And then po natin, kaya tayo binibless ni Lord para maging blessing din tayo sa iba. Amen ba kayo? Amen. Another word po for thanksgiving is gratitude. Sabi niyo, gratitude. Ayan. Sabi raw po ni L.R. Akers, no, gratitude has been called the memory of the heart. Ang gratitude daw po is a memory of the heart. A heart without gratitude is like cold and dead thing. Pag wala kang pasasalamat, pagkilala at pasasalamat, para ka raw cold and dead thing, no? To show gratitude po, stop thinking of yourself and start thinking of others. Usually, the closest to us get the list of our gratitude. Have you ever said, thanks, Dad, or thanks, Mom? Salamat, Tatay. Salamat, Nanay. Kailan natin huling sinabi po yun? I appreciate what you have done. Na-appreciate ko po kayo, Nanay, Tatay. Kailan po tayo huling nagsabi ng gano'n? O baka hindi pa natin nasasabi. Pwede natin sabihin naman. No? Papakita po yan ng pasasalamat at ng gratitude. Of course, our first obligation of gratitude is to God. Sabi niyo, to God. Bowing our heads to thank Him for our food is one sign of gratitude. Pagkakain po tayo, nagpe-pray tayo, pasasalamat sa Diyos. Gratitude involves giving rather than receiving. Po? On certain occasion, sa Bible sinasabi, nagpagaling si Jesus ng 10 ketongin, pero iisa lang ang bumalik sa kanya para magpasalamat. 10 yung gumaling. Isa lang ang bumalik. Ano nangyari doon sa 9? Nakalimot. Hindi nagpasalamat. No? Minsan ng tao ganon. May pagkakataon nakakalimot. Meron ba kayong alam na kahit na tinulungan na, hindi man lang nagpasalamat? Kaya yung iba sabi, pagka ganoon na hindi marunong magpasalamat, sabi na parang nakakawalang ganang tulungan na sa susunod. Amen ba? Kasi yung salita lang na pasasalamat at gratitude, kung di mo magawa yon sa tumulong sa iyo, nakakalungkot naman. No? We must be thankful always and in gratitude. No? At sabing ganyan, God answers our prayers. Let's be thankful to God. He meets our needs. He heals us from our sicknesses. And sometimes, wala lang sa atin. We go merrily along. Masaya lang tayo. Parang walang nangyari. We never stop to consider our obligations to Him. Yun ang malungkot sa tao. Pag hindi marunong magpasalamat. Pero ngayon, tinuturuan tayo ng Diyos, maging mapagpasalamat. Amen. Kaya as the year ends, mga kapatid, let us make it a habit to always thank God for everything. Basahin po natin yung sinasabi ng 1 Thessalonians 5:18. In everything, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Thank God for all the blessings, mga kapatid, in our life, but most of all, thank God for the salvation through Jesus Christ, our Lord. Tayo po yumuko, tayo manalangin. Let's pray. Lord, we thank you for your blessings throughout the year. And right now, we just want to give you all the glory, all the honor, and the praise. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen and